Ang istoryang ito ay pinamagatang ang babaeng hindi naniniwala sa destiny. O diba, ang corny ng title, kasing corny ng bida natin, si Bettina Angelique Ramos. In short, Bebang. Si Bebang ay 17 anyos pa lamang nang maghiwalay ang kanyang magulang. Hindi maganda ang nakalakihan niyang mundo pagdating sa pag-ibig. Araw-araw, nagsisigawan at nag-aaway ang kanyang mga magulang. Lumaki sila ng kapatid niyang si Bernard na memorize na ang script ng mga to. Tuwing umaga ay alarm clock niya na ang bungangan ng kanyang ina habang pinapagalitan nito ang kanyang ama na nagsasabing, "Hoy! Abner! Magsaing ka na! Nakatunganga ka na naman! Saka talagang batugan! Animal ka!" At ang sagot naman ng kanyang ama ay, "Kung ako animal, umasta, ikaw mukha ka talagang animal! Pinaglihi ka sa sama ng loob! Biset! Makalabas na nga!" At ito ay patuloy-tuloy hanggang pagdating niya galing eskwelahan. Lagi lang ang sinasabi ni Bebang sa sarili ay, "Hi, big brother, 1,000 puntos po sa tatay ko na di marunong magsaing." Ginagawa niya na lamang katatawanan minsan at hindi niya na masyadong dinaramdam ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Dahil ito ay kinalakihan niya na at dumating na siya sa puntong naisip niya na wala talagang totoong pag-ibig at ito ay gawa-gawa lamang. Na wala talaga nakatakdang tao sa mundo na makakapagpasaya sa mga tao. Ang makakapagbigay lamang ng saya sa mga tao ay ang pagtatagumpay sa buhay at ito ay balak niyang kamitin sa pag-aaral ng mabuti. Si Bebang ay isang matalinong bata. Di man pinanganak na marangya, ay hindi naman ito naging hadlang para siya ay makapag-aral ng mabuti. Ilang taon pa ang lumipas, ay nakapagtapos si Bebang sa kursong accountancy nang tanungin ng kanyang ina kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos ng makapagtapos sa kolehiyo, ang sagot niya, "Siguro na magiging vlogger o voice-over talent ng YouTube." Joke. Siyempre magre-review ako para maging CPA. Ang sagot naman ng nanay niya, "Hay nako, manang-mana ka talaga sa tatay mo, pilosopo." Nang nabanggit ng nanay niya ang tatay niya, ay nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Di niya alam kung para saan ang lungkot na yun dahil sa pagkakaalam niya ay naka-move on na ang kanyang nanay at nakalimutan niya na ang tatay niya dahil ilang taon na rin naman ang nakakaraan buhat nang iwan sila nito. Hindi na pinag-isipan pang mabuti ni Bebang ang naging emosyon ng kanyang ina. Ito ay pinagsawalang bahala niya na lamang. Si Bebang ay lumuwas papuntang syudad para mag-review para sa CPE board exams. Isang araw, habang nagre-review sa isang fast food restaurant, ay bigla niyang naramdaman na may malamig na tumapon sa kanyang braso. Napasabi na lamang siya ng, "Anak ng tokwa, ano ba?" Hindi niya na natuloy ang kanyang mga sasabihin dahil sa harap niya ay ang isang lalaki na hindi niya mawari kung tao ba dahil sa napakagwapo nitong muka. Napatawa naman ang lalaki sa reaksyon ni Bebang. Dahil hindi nito natapos ang sasabihin at napatungangan na lang habang nakatingin sa lalaki. Bumalik na lamang siya sa kanyang ulirat nang sabihin ng lalaki, "Miss, alam kong pogi ako, pero hindi mo kailangan tumunganga dyan ng 1 oras para lang tignan ako. If you want, I can give you my IG." Kung anong bilis ng pagkamangha niya sa mukha ng lalaki, ay siya namang bilis ng pagkawala nito at napalitan ng inis. "Hoy, mister, wala kang paki sa Instagram mo ha, at lalong wala kang paki sa'yo. Ang paki ko nandito sa librong nabasa mo."
Halata sa mukha ng lalaki ang gulat niya sa sinabi ni Bebang. Well, I'm not sorry if you want me to. This is a restaurant and you shouldn't be bringing books. Ito na lamang ang naging tugon ng lalaki. Ilang araw na lamang ay board exams na at sobrang pressure na ang nararamdaman ni Bebang. Biglang tumaas na naman ang kanyang boses. Pwede ba? Sa susunod, tignan mo yung dinaraanan mo, ha? Ang laki-laki mong tao. Siguro naman nakikita mo yung daan, no? Totoo nga, matangkad ang lalaki. Mukhang ito ay nasa 6'2" at sa tingin niya ay ito isang model dyan sa Ermita. Instagram. Kung tawagin ay Instagram model. Naisip ni Bebang sa sarili, ano ba naman tong tukmol na to? Sa lahat ng taong pwedeng tapunan ng kape, ako pa nag-aaral dito. Pwede naman si Lola na nasa likod ko. Joke lang po, Lord. Biglang napatingin ulit si Bebang sa lalaki na magsalita ito. Miss, you're causing a scene. If you want, you can give me your name and I'll look you in IG. And we can exchange message there and talk about the book so I can replace it. Right now, I need to get somewhere and I'm running a bit late. So, if you can type your name here. Binigay ng lalaki ang kanyang cellphone para matype ni Bebang ang kanyang pangalan. Pinalik ni Bebang ang cellphone ng lalaki matapos nang itype. Naisip niya, bait naman palang lalaki pero sobrang GGSS o gwapong-gwapo sa sarili. Bago niya makuha ang pangalan ng lalaki, ay nakita niya na lang na palabas na ito ng restaurant. 3 araw bago ang board exam ay may nag-message sa kanya sa IG. Ngunit hindi ito ang lalaking nakatapon sa kanya ng kape. Ang nakalagay sa message. Hi Bettina, this is Carl. I'm the assistant of Sir Scott. May I know the title of the book for replacement and your address where I can send it? Naisip naman ni Bebang. Grabe naman, ilang taon na ba yun para magkaroon ng assistant? Nireplyan ni Bebang ang nag-chat at kinabukasan ay dumating na rin ang libro. Ilang araw ang nakalipas at nakalimutan na din ni Bebang ang pangyayaring iyon. Nag-focus siya sa review at nang dumating ang araw ng board exam, bago pumunta sa board exam site, ay dumaan muna siya sa simbahan upang magdasal. Hindi man maganda ang naging relasyon ng mga magulang ni Bebang, ay pinalaki naman nila siyang may takot sa Diyos. Pagkatapos magsimba, ay tumungo na siya sa eskwelahan kung saan siya magbo-board exam. Ilang linggo din ang lumipas at natapos na nga ang board exam. Bumalik si Bebang sa kanyang probinsya upang doon niya hintayin ang resulta. Makalipas ang ilang linggo ay lumabas na nga ang resulta. At sa awa ng Diyos ay siya nga ay nakapasa. Sobrang saya ng kanyang ina. Ito ay lumabas upang ipabalita ang pagkapasa niya. Naririnig ni Bebang ang nanay niya habang sinasabi nito na, "Mga kapitbahay! Si Pay na yung anak ko! Mga marites dyan oh! Ito ang latest! Si Pay na anak ko!" Sobrang saya din ni Bebang. Nagpahanda din ng kanyang ina ng Thanksgiving para sa kanyang pagkapasa. Bigla niyang naisip ang kanyang ama at napatanong siya, magiging masaya kaya para sa akin si tatay? Ngunit hindi niya na malalaman ang sagot sa mga tanong na yun dahil wala na din siyang balita sa kanyang ama. Pagkatapos magpahinga ng ilang araw ay naghanap na si Bebang ng mapapasokang kumpanya sa internet. Hindi niya alam kung siya ba ay luluwas sa syudad para magtrabaho o iiwan yung ina niya sa probinsya. Kinausap niya ang kanyang ina. "Ma, wala akong makitang magandang trabaho dito sa atin para sa kurso ko. Meron man, parang sobrang liit. Iniisip ko kung luluwas na ako o..." Bago niya patapusin ay nagsalita na ang kanyang ina. "Bebang, okay lang yan anak. Kasama ko naman yung kapatid mo si Bernard. Kaya namin to anak."
Medyo napaluha si Bebang sa sinabi ng kanyang ina, ngunit hindi niya to pinakita. Malakas ang kanyang ina kaya ayaw niya ding magpakita ng kahinaan dito. Lumuwas papuntang syudad ang ating bida. Habang nandoon ay nagrent muna ito ng matitirhan. Hinanda niya ang sarili para sa mga interviews. Sa lahat ng inaplayan nito ay isang kumpanya lang ang kanyang gustong mapasukan. Ang Don Miguel Group of Companies. Ngunit alam niyang mahihirapan siya dahil maraming CPAs ang gusto makapasok dito. Kaya laking gulat niya na lamang nang makatanggap siya ng imbitasyon para sa isang interview. Kulang na lang ay sumayaw si Bebang sa tuwa. Dumating ang araw ng kanyang interview. Pagkapasok niya sa building ng kumpanya ay pumasok siya sa kwarto kung saan sila ay maghihintay para sa kanilang interview. Mahaba ang pila at sobrang daming nag-a-apply katulad niya. Pero nilakasan niya ang loob at sinambit sa sarili. Kaya mo to, Bebang, para sa pangarap mo. May pumasok na lalaki sa kwarto at binati sila ng magandang araw. Nang tignan ni Bebang ang lalaki ay hindi niya mawari, pero parang ito'y nakita niya na. Dahil hindi niya maalala ay ipinagsawalang bahala niya na lamang ito. Isa-isang tinawag ang mga kandidato para sa posisyon. Maya-maya ay tinawag na din siya. Miss Bedina Ramos, you're next. Please proceed to room 302. Sir Scotty Alvarez, your interviewer, is waiting for you. Iba ang pakiramdam ni Bebang. Feeling niya ay narinig niya na ang pangalan na yun. Pero dahil ngayon ay araw ng interview niya, ay hindi niya na masyado pang pinag-isipan at pumasok na siya sa opisina. At laking gulat niya na lamang sa kanyang nakita. Napanganga na naman siya at bumalik na lamang sa tamang pag-iisip nang nagsalita ang lalaki at sinabi nito na, "Coffee girl, are you here to thank me for the book?" Abangan ang episode 2 ng storyang pinamagatang Ang Babaeng Hindi Naniniwala sa Destiny. Salamat sa pakikinig!